Hi guys, Milov Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. So, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Six of Wands, the Empress, the Five of Cups, and then we have here the Three of Cups. Okay, so sa nakikita ko dito, some of you are still heartbroken, still crying over your exes or kung ano yung nangyari in the past. Yung iba sa inyo, pwedeng nabuntis or pwedeng may anak na. Tapos, ayun, parang nawawalan kayo na rin ng oras for yourself kasi nga yung pwedeng single mom kayo or single dad or wala kayong katuwang sa buhay na kaya ang dami ninyong inaasikaso, responsibilities that you do not have enough time already for yourself. Tapos naandun pa yung feeling down ka, feeling heartbroken ka, ganon. Kaya mas hindi mo naaalagaan na yung sarili mo. Okay? And then we have here the Seven of Cups, the Page of Cups, the Seven of Pentacles, and then we have here the Nine of Pentacles. Okay, so base sa mga birahan na to, it seems na meron darating sa'yo na bagong tao, parang an option for you, kumbaga, or pwede kang mamili, or pwede mong to choose over entertaining this person, or to choose na i-focus muna sa self mo, i-focus muna dun sa mga anak mo, or sa family mo, or mag-antay doon sa ex mo. Okay? But ang nakikita ko dito, you are leaning towards more on dun sa pag-aantay. Okay? Na parang mas gusto mo munang maging single muna, at habang hindi pa bumabalik nga yung ex mo, aasikasuhin mo muna yung self mo, ganyan. Pero nandun pa rin yung nag-aantay ka nga. Okay? So, etong bagong taon na ito na darating sa'yo, medyo ayaw mong i-entertain na. Ganyan. Okay? And then we have here the Moon, and then the King of Pentacles, the Three of Cups, and then we have here the Four of Pentacles. Pero, it seems na sa mga susunod na mga araw, mukhang malabo pa rin na makipagbalita, makipag-ayos sa inyo yung ex ninyo. Especially if you are dealing with Taurus. Okay? Yun lang yung malakas yung energy. Okay? So, medyo alanganin pa na makipag-reconcile, reunite sa'yo. Pwede rin na siguro itong person mo na ito is already committed to somebody else, or meron siyang ibang relationship ngayon. And parang hindi mo pa rin siya mapakawalan kahit ganun yung sitwasyon. Ano? Okay? So, we have here the Ace of Swords, the Eight of Swords, and then the Queen of Pentacles. Kung tutuusin, alam mo sa sarili mo na ikaw lang yung ang naglalagay dyan sa sitwasyon na yan. Itinatali mo yung sarili mo sa sitwasyon na yan. Kung tutuusin, kaya mo na kumalas dyan, kaya mo na umalis dyan. Pero you lack, kumbaga, self-esteem, you lack self-confidence, hindi ka tiwala sa sarili mo. Okay? Kaya siguro, right from the start, the Six of Wands there is telling to focus more on yourself. Love yourself.
Okay? Parang alamin mo yung worth mo para magkaroon ka ng kakayahan na umalis, kumbaga, dyan sa situation mo. Kasi iba yung alam mo, iba rin yung gagawin mo. Okay? Right now, you know everything. Okay? Alam mo yung dapat mong gawin, alam mo yung sitwasyon, pero hindi mo magawang kumilos at umalis kasi nga natatakot ka. Wala kang kumpiyansa sa sarili mo. Okay? And then we have here the Four of Wands, the Hermit. So medyo pala isipan pa rin kung mabubuo yung relationship mo. And then we have here the King of Swords, especially kung yung person mo parang nagiging distant and cold towards you. Okay? Nandito rin pala si Aquarius. So, siguro, ang dapat mong gawin muna sa mga susunod na mga araw asikasuhin muna yung sarili mo habang wala pang nangyayari sa love life mo. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see, ano kaya yung posibleng mangyayari sa mga Libra sa mga susunod na mga araw. So, we have here the Magician, the Sun, the Two of Wands, and then we have here the Four of Swords. So, para ka nagkakaroon dito ng ang tawag dito, you are trying to do your best na maging happy. Okay, ginagawa mo lahat na makakaya mo para lang maging maganda, masaya ang buhay mo. May mga plano ka, you are looking towards the future with hope and dreams. And mukhang nakaka-recover ka na sa kung ano man yung nangyari sa'yo in the past. Okay? And then we have here the Nine of Cups, the Three of Wands, the Eight of Swords, and then we have here the Five of Wands. So nakikita ko rin dito yung emotional happiness mo nga. Kasi nga, pwedeng you are starting to move on with your life, move forward, at may mga ginagawa ka para magkaroon ng advances sa buhay mo, maybe in your career, in your finances, in your personal life, ganyan. Maybe you are finally getting out of your shell, getting out of your yung pagmumukmuk mo. Nagkakaroon ka na dito ng strength na kumawala sa kung ano man yung pumipigil sa'yo para umabante sa buhay mo. And since nare-realize mo nga yung capabilities mo, na sinasabi mo sa self mo, kaya ko naman pala. Okay? So, parang you are fighting for yourself here to get out of the situation. You are fighting for your happiness. You want to be happy, you want to be free, ganyan. Ayaw mo na naisipin pa yung mga conflict. Parang tapos ka na doon, ganyan. Okay? And then we have here the Queen of Pentacles, the Tower, the High Priestess, and then the Seven of Cups. So, nagkakaroon ka dito ng parang kumpiyansa sa sarili mo, confidence, okay? And I think you're going to start to trust your intuition, trusting your, tawag nito, decision making. Ganyan, mas nagiging wise ka sa pagpili kung ano yung makakabuti sa'yo. And alam mo na, kumbaga, yung mga bagay na makakasira sa'yo, alam mo na yung mga bagay na kailangan mo na iwasan para ma-prevent yung disaster sa buhay mo. So, kumbaga hindi ka na magiging padalos-dalos sa pagpasok sa mga situations or sa pagpili ng mga gagawin mo. Okay? And then we have here the Two of Cups, the Moon, and then we have here the Ace of Swords. So, sinasabi dito, medyo malabo na parang relationship to So, and this one is malabo. So, pwedeng malabo as of the moment na magkaroon ka ng
mutual relationship with somebody. Medyo malabo at the moment na magkaroon ka ng love relationship. Ganon. And alam mo yan, parang Ace of Swords, medyo clear na sa isipan mo na, okay, siguro maybe this is not yet the right time for me to be involved with somebody or to be romantically linked, ganon. Or pwede ring, alam mo sa sarili mo na natatakot ka muna at the moment na ma-involve muli, ganyan. Kasi nga pwedeng it will hinder kumbaga yung pag-move forward at parang kumbaga magiging ano siya, ang tawag nito. Kasi nga nagsisik ka dito ng ng emotional contentment and happiness. Somehow siguro you realize na being in a relationship will not give you that you need to start siguro with yourself muna. Na ma-realize mo na meron kang sariling kakayahan to make yourself happy and content even without another person. Kumbaga, hindi mo na i-rely yung happiness mo sa iba. Okay? And then we have here the Ace of Cups, the Queen of Swords, and then we have here the Queen of Cups. Okay, I can see here, ang tawag nito, same-sex relationship. So, if you are a member of the LGBTQ++, there's a possibility na eventually you will find new love again. Okay? May in love kang muli sa isang tao. Okay? Ngayon, kung hindi ka naman LGBTQ, pwedeng ang ibig sabihin lang nito, there is still love for you. It's coming. I mean, it will come. Okay? Maybe kailangan mo lang at the moment na asikasuhin yung self mo. Ganon. Siguro, mga next year, hindi pa sa mga susunod na mga linggo or buwan. Okay? Pero sa ngayon, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, so let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Ace of Swords, the Six of Swords, the Six of Swords, the Six of Wands, the Six of Swords. Pinangungunahan ko yung cards. The Six of Wands, Six of Swords, and then we have here the Devil. Okay, so ang nakita ko dito is pwedeng merong makipag-communicate sa inyo, may darating sa inyo na tao na medyo hindi siya magandang influence. Itong tao na to tends to be possessive, obsessive, or narcissist. Okay, makasarili. Tapos ano pa, parang tinuturing kanya na pagmamay-ari. Okay? There is attraction there is attachment there, but again, hindi siya yung positive. It's more of a toxic, negative attraction or connection. Okay? So, this person nga will reach out to you at makikipag-usap. And sasabihin niyang, let's start all over again. Okay? Parang gusto niya makipagbalikan. And mukhang medyo hesitant ka. Okay? Medyo magmamatigas ka dito. At nagiging careful ka dito sa paggawa ng desisyon. Maybe, nasa point ka na tipong okay ka naman na na walang ka-relationship or wala kayo, na single ka. Parang nasisimula mo na nga na i-enjoy yung self mo. And then biglang doon na naman siya mag-reach out at magpaparamdam. Kaya parang nag-alangan ka. Okay? And then we have here the Emperor.
the Seven of Pentacles, the Temperance card, and then the Queen of Swords. So, medyo magiging siya, aggressively chasing you, aggressively trying to lure you in a relationship, ganyan. Persistent, talagang mararamdaman mo na nangungulit siya, prosigido siya. But still, hindi ko nakikita yung sincerity. It's more of, hindi ko maano yung explanation eh. Kasi aggressive yung dating. Kasi nga possessive siya eh. Okay? Hindi yung tipong magmamakaawa na makipagpalikan, ayusin natin to please, hindi ganun. It's more of, ayusin natin to. Ayan. Parang may force, ganyan. Okay? So, ikaw naman, you're taking your time here. Talagang, ano ba, makikipagpalikan ba ako dito? Tama ba ako? This one, taking your time, taking your time, taking your time. And then, yung nagmamatigas. Okay? Parang, ang nangyayari, yung energy mo is kalmado ka. Habang siya, napaka-agresibo. Okay? Ikaw yung parang nagpo-pull away ka. Medyo lumalayo ka. At habang lumalayo ka, mas lalo siyang nagiging aggressive sa pagpursu sa iyo. And I think darating ka sa point na tipong pwede mo siyang masungitan. Okay? Natigilan mo ako. Kasi okay na ako eh. Ganyan. Ayoko ng gulo. I want my peace and quiet. So, kung gulo lang, yung dadalhin mo muli sa buhay ko, ngayon pa lang, umalis ka na. Pwedeng yun yung sasabihin mo sa kanya. Okay? And then we have here the Queen of Cups, Four of Wands, the Eight of Wands. Natawa ako. Kasi yung pagsusungit-sungit mo na yun, wala rin naman palang kahinat. Ano ka lang, salita-salita ka lang. Hindi mo rin mapipigilan yung self mo. Kasi nga, deep inside, mahal mo pa rin naman pala siya. So patuloy ka pa rin makikipag-communicate sa kanya kahit ang tipong nagagalit ka, kinukulit ka niya, hindi mo naman siya binablock, hindi mo rin naman siya binabasted, hindi mo rin naman siya, tawag nito, basta, ganon. Okay, so, mangyayari, magkakaroon ng continuation, kumbaga yung inyong communication and relationship. Kasi nga, may feelings ka pa eh. And then we have, magkakabalikan nga kayo. Yeah, reunion. And then, 3 aces na yon. So, new beginning for you, reconciliation, partnership, okay? And, in fairness, okay, may chance na talagang maging seryoso siya. Or maybe at first, maging serious, kumbaga, yung inyong relationship. Okay? As long as siguro hindi na maging possessive siya sa'yo, gano'n, or as long as alam mo na kung paano i-handle yung pagiging makasarili niya or pagiging possessive-obsessive niya, I think there's a chance na it might actually last longer or mas maging stable yung relationship niyo this time. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.